Itinayo ang kamanghamanghang ari-arian noong 1860. Pagkalipas ng halos 200 taon, natuklasan namin ito sa isang hindi inaasahang kalagayan. Nadiskubre namin ang kastilyong ito sa kanayunan ng Pransya, napapaligiran ng 22 acre ng lupa. At mula sa labas, mukhang matatag pa rin ito. Pero noong pumasok kami sa loob, nagbago ang lahat. Makikita mong may ginagawa talaga dito. Hindi ito inabandona, kundi nahinto lang. May mga bahagi ng kastilyo na parang tapos na, halos handa ng tirhan. At katabi nito, may mga bahagi na bigla na lang natigil ang lahat. Parang may umalis sa gitna ng ginagawa. Habang umiikot ka, paulit-ulit mong mapapansin ang pagkakaibang yan at kalaunan, magiging malinaw ito sa'yo. Hindi basta nakalimutan ang kastilyong ito. Talagang mahirap na lang ituloy ito. Hayaan ninyong dalhin namin kayo sa loob ng inabandonang kastilyong ito para maintindihan kung ano talaga ang nangyari dito at kung bakit naiwan ang isang lugar na ganito. Sa tingin ko, nakarating na tayo. Kamusta kayang lahat? Kamusta sa lahat? Welcome back sa Bros of DK. At narito na naman tayo ngayon sa magandang bansa ng Pransya kung saan may isang napaka-espesyal na kastilyo at ari-arian na gusto naming ipakita sa inyo na pagmamay-ari ng isang kakaibang lalaki. Si Karl Graf. Binili ni Karl Graf ang lugar na ito noong 1996. Pare, namangha ako sa nakikita ko dito. Oh, tingin ko mula sa kamalig na ito, makikita mo na ang bahagi ng kwento. Oo, ang taong ito ay tunay na mahilig sa mga kastilyo. Noong bata pa siya, nag-explore siya ng mga kastilyo sa buong Pransya at lagi niyang pinangarap na manirahan sa isa sa mga iyon. Noong 1996 sa wakas, nakabili siya ng isa. At kasama nito, lahat ng mga karwaheng ito dahil mahilig siya sa mga kabayo at pati na rin sa mga karwahe. At ayon sa kwento, gusto niyang gawing museo ito. Oh, at kitang-kita naman dahil nandito lahat ng kagamitan niya. Oo. Pati na rin, o gusto mo bang ipakita muna ang gamit? Sige. Oo, sa ngayon, napakakaiba talaga. Pati na rin ang ilan sa mga kasuotang isinusuot ng isang mangangabayo o ng mga pasahero. Kung maririnig mo ang tamang kasuotan at mga damit para magdala ng mga tao. At magkakaroon pa ng mas maraming manikin ng mga tao. Oh! At bibihisan niya sila ng mga damit na ito. Sa tingin ko, may mga bahagi rin dito. Oo, lahat ng gamit para makagawa ng parang museo tungkol sa mga karwaheng hinihila ng kabayo, pati na rin sa kastilyo at mga bagay sa paligid nito. Pero nakausap pa nga namin mismo si Carl at sinabi niya sa amin na malungkot siya at wasak ang puso sa ginawa ng mga tao sa kanyang kastilyo. Wala na siyang pera ngayon. Sa puntong ito, masyado na siyang matanda. Wala na siyang pera para maipagawa ito, pero may mga pumapasok pa rin ng sapilitan at nagnanakaw ng gamit sa kanyang lugar. At sa tingin ko, ito ang napakalungkot na realidad sa ngayon. Talagang nakakalungkot. Oh. Ipakita pa ba natin ang mga kalesa? Oh, gawin natin yan. At tingnan mo ito, mas magara ito. Ibig kong sabihin, may leather at kung ano-ano pa. Baka pangmaharlik ang sasakyan ito o kung ano man. Buong-buo pa ba sa loob? Siguro hindi na. Oh, may magagandang upuan pa sa loob. Oo. Chesterfield leather seats. Oh, tama ka. Iniisip ko kung gaano na ito katanda. Mag-ingat ka. Iniisip ko kung gaano na ito katanda. Mga taong 1800 kaya. Sa tingin mo, mula sa mga taong 1800? Sa tingin ko, oo. Kasi may mga lalagyan pa ng kandila sa gilid na yan. Oh, dito rin merong oh. Oh, ayun na nga. Ah, nakikita ko na. Nandyan lang yan. Medyo mahirap makita pero oo. Maraming lalagyan ng ilaw sa lugar na iyon. Lahat ng kagamitan. At mas marami pang mga syahan ng kabayo rito. O mga syahan nga ba ito? Hindi ito siyahan ng kabayo. Nilalagay ito sa harap ng kabayo. Ah, para hilahin ng karwahe. Para hilahin ang karwahe. Di ko alam ang tawag sa mga ito. Nandito pa lahat ng gamit ng kabayo at may bukas na karwahe sa bandang ito. Lahat ng lever at hawakan na ito. Gusto rin nilang makita ang mga gulong na gawa sa kahoy at may bakal sa paligid. Hindi pa ako nakasakay sa karwaheng hinihila ng kabayo. At itong karwaheng hinihila ng kabayo ay isang kabrioleta. Totoo. Pwedeng tanggalin ang gubong. Wow, at may maleta pa. Oh. Pwede mong ilagay lahat ng gamit mo sa likod. Hindi ba't nakakabilib yon? At tulad na nakikita mo, mas marami pang karwaheng de kabayo sa paligid.
Ang dami talaga. Oh, may mas marami pang karwaheng de kabayo bukod sa mga nandito. Ipapakita namin mamaya. Tiyak na plano niyang gawin itong malaking proyekto balang araw. Lalaki itong maraming pangarap. Wow! Espesyal ito. Napaka-espesyal niyan. Alam mo ba kung para saan ito ginagamit? Oo, Sige, paliwanag mo. ito ay isang karwaheng panglibing na hinihila ng kabayo. Siyempre, nung unang panahon, kailangan din ng mga tao na dalhin ang mga namatay papunta sa sementeryo. Ginagawa ito gamit ang ganitong karwaheng hinihila ng kabayo. Kaya makikita ninyo dito, ang kabaong ay ilalagay mismo sa gitna nito, ilalapag dito, at pagkatapos ay dadalhin nila ito papunta sa sementeryo at ilalagay doon. Interesante ang karwaheng ito. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. At nasa napakagandang kondisyon pa. Ibig kong sabihin, iniwan na ito, medyo sira na, pero nasa maayos pa rin kalagayan. Makikita mo pa nga ang krus dito at iba pa. Ang medical na krus. Wow! Hindi namin natalakay kay Carl ang bahaging ito ng kanyang panaginip, kaya hindi kami sigurado kung bakit narito ang mga bagay na ito. Oo, pero magpapakita pa kami ng mas marami para patunay ang hilig niya ito. Oo, pero sa kasamaang palad, nawala na rin ang hilig niyang yon kasama ng kastilyo at panaginip. Heto, para makita mo, kahit kaunti ang ganda ng lugar na ito. Tingnan mo yan. May mga estatwa pa sa hardin na ipapakita namin mamaya. Sa kasamaang palad, bumabagsak at nasisira na ang bubong ng kastilyo. Nakakalungkot kasi para sa akin ang ganda ng lugar na ito. Talagang maganda to. Oo. Itinayo noong 1860. Hindi ka panipaniwala. Gustong gusto ko ang kastilyong ito dahil maliit ito. Oo. Ibig kong sabihin, kung aalisin mo ang mga tore nito, hindi ko na ito tatawaging kastilyo. Oo, mas magiging parang manor na lang ito. Oo, hindi man malaki, pero napakamarangya at maganda. Ito ang labas ng Kamalig, halos natakpan na ng mga halaman sa puntong ito. Lahat ng bahagi dito ay mukhang sobrang tinubuan ng mga halaman. May malaking lupa siya para to pa rin ang pangarap niya. At dito, makikita natin ang harapang bahagi. Si Carl, gaya ng sinabi ko, ay buhay pa rin hanggang ngayon at paminsan-minsan ay pumupunta pa rin siya dito. Pero sa ngayon, matanda na siya at hindi na siya madalas makapunta rito. Naniniwala ako na ang huli niyang pagbisita ay hindi pa ganoon katagal ang nakalipas. Hindi, sa tingin ko ay. Parang Mayo yata nung nandito siya. Oo, sigurado ako na yun. Mayo, oo. Oh. 2023. Oo, nung bumisita tayo. Kita mo, pinaparenovate niya ang harap ng kastilyo, kaya may scaffolding pa. Halatang luma na ito. Pati scaffolding bumabagsak na. Oo. Malungkot? Dapat man nating ipakita ang mga kahangahangang estatwang ito dito sa isang hardin? Oo, dapat talaga natin gawin yan. Wow. Gusto ko ito. Ang ganda ng pakiramdam dito dahil sa kanila. Naalala ko si Aphrodite dahil sa tela dito. Siguradong napakaganda ng hardin na ito nun. Oo. Mas maganda pa kaysa sa kaya nating maisip na yon. Naawa ko sa lalaki. Oo. At ito ay naging isang napakagandang pangarap para sa kanya sa loob ng maraming taon. Sinabi niya sa amin na matagal na siya naninirahan dito at talagang nag-enjoy siya sa kastilyong ito ng matagal na panahon. Pero siyempre, kailangan ng pera, oras at kasanayan para ayusin at mapanatili kahit ang isang lugar na ganito. Kahit matapos i-renovate, kailangan pa rin itong asikasuhin araw-araw. Abala talaga ito. Malaki ang gastos sa pagpapanatili ng ganitong kastilyo. Si Ginong Graff ay hindi ipinanganak na mayaman. Galing siya sa isang maliit na baryo sa Switzerland at umiikot ang buhay niya sa mga kabayo. Sinanay at nakatrabaho niya sila, bumuo ng reputasyon sa mga taon ng dedikasyon. Simple ang buhay, pero nagbigay ito ng malinaw na layunin sa kanya. Palaging malaki ang pangarap niya. Bata pa lang, nahuhumaling na siya sa kasaysayan at gustong magkakastilyo. Noong 1996 naging totoo ang pangarap na yon. Binili niya ang kanyang ari-arian sa Pransya at lumipat dito kasama ang kanyang pamilya. Handa na siyang magsimula ng bagong yugto at hindi lang manirahan dito, gusto rin niyang lumikha ng kakaiba. Ambisyoso ang plano, part ng mga kabayo, karwahe na umiikot sa buong lugar at museo para sa makasaysayang karwahe. Habang nililibot namin ang ari-arian, nakita pa rin namin ang mga unang palatandaan ng bisyong iyon.
Lumang mga karwahe na itinabi, mga kagamitan na naiwan sa mga kamalig, mga estrukturang hindi pa tapos. Pero dumating ang realidad. Ang pagpapanumbalik ng kastilyong ganito ay hindi lang proyekto, kundi walang katapusang gastusin. Mabilis ding naubos ang perang inipon niya sa loob ng mga dekada, mas mabilis kaysa sa inaasahan. Unti-unting nagbago ang pangarap mula sa pagbuo ng isang dakilang bagay, tungo na lang sa pagsisikap na mapanatili ito. May mga bahagi ng ari-arian na hindi nagalaw at habang tumatagal, lumaki ang proyekto at di na kinaya. Ginamit ni Ginoong Graff ang huling mga taon niya sa pagsubok iligtas ang kaya pa. Ngunit sa huli, hindi natapos ang kastilyo at kalaunan ay iniwan na lang gaya ng nakikita natin ngayon. At ito ay maliit pa lang. May isip mo ba ang isang malaking kastilyo? Talagang nakakabaliw ang malaking kastilyo. Sinisilip ko kung may petsa sa harap pero sigurado tayong 1,860 yon. Sa itaas, makikita natin ang escudo de armas. Mas makikita mo pa ito ng mas malinaw gamit ang drone. Sana nakita ko ang mga hardin na ito. May maliit na fountain sa gitna. Subukan nating maghanap ng litrato nito noong kasikatan nito. Uy, kakakwento lang namin sa'yo to. Hindi pa namin na video lahat ng kalesa dito. Dahil may trailer pa dito sa property na ito na puno pa ng mga piyesa na malamang in order pa niya. Dumating na pero mukhang hindi pa niya binuksan o nilabas. Hindi. Para sa akin, yan ang truck na pinagdalhan niyan. Oh. Diyos ko. Marami rito. Sa palagay ko, mga 4 na karwaheng di kabayo ito. Sige, susubukan kong umakyat. At talagang magaganda pa. Oo. Sige, komplikado ito. Nakikita mo ba? Wow. Ay, wow. Hindi ka panipaniwala ito. Napakaganda talaga nila. Sobrang sikip nito. Oo, sobrang sikip ng espasyo. Oo, gusto ko to. Nasa napakagandang kondisyon pa rin ito. Kung lalapit ka dito, makikita mo ito ng maayos. Sandali, magpalit tayo ng pwesto. Oo. May mga lampara pa nga sa harap, parang ang ganda pa rin ng buong karwahe. Wow, ang ganda ng loob. Wow. Ang galing. May mga salamin pa nga doon. Sa gilid. Masaya ako na nandito ito at nananatiling nakapreserba dahil napakaganda nito. Nasa kamalig ito dati, di ko rin alam itsura mo noon. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi niya ibinenta ang mga ito para maipagawa ang kastilyo. Ibenta na lang sa museo o kung saan man. Dapat talaga nasa museo ito, sigurado. 100%. Bihira na ito at di na madalas makita ngayon. Hindi, siguradong hindi. Karamihan sa kanila ay nasira na lang dahil sa paglipas ng panahon. Wow, sige. Ayokong umalis dito pero marami pa tayong ipapakita sa lugar na ito. Kaya tara, alis na tayo dito. Tingnan mo, ngayon nasa kabilang bahagi na tayo ng kastilyo. Oh, Ang tindi ng araw ngayon. may isa pa tayong magandang estatwa rito. Ito ang estatwa ni David. Oh, yun ba ang estatwa ni David? Sigurado ako. Mukha nga. Siyempre, replika lang pero gano'n na nga. Hindi ka panipaniwala ang estatwa, lalo na't may kastilyo pa sa likod. Hindi nakakatulong ang araw, pero talagang iconic. May bangka rin siyang nakapwesto sa harap. Medyo kakaiba para sa lugar na ito. Oh. Hindi ba? Walang tubig dito at tingin ko, kailangang magmaneho ng 1 oras bago makakita ng tubig. Bago tayo pumasok, ipapakita ko muna sa inyo ang harap ng lugar na ito at gusto naming ipaalam na may pahintulot kami rito. Gusto lang namin ipaalala at pakiusap, huwag kayong pumunta rito. Hindi kayang protektahan ni Carl ang lugar, pero sobrang naiinis siya dahil may mga pumupunta pa rin. Kaya gusto naming gawin ito. Panawagan sa lahat ng nanonood at sa lahat ng nag-e-explore ng mga lugar, pakiusap, igalam ninyo si Carl at hayaan ninyong mapag-isa ang lugar na ito. Dito mo mararamdaman ang laki at yaman ng lugar na ito. Sa tingin ko, ito na ang harap ng kastilyo. Tingin ko ito na ang harapan. Maganda talaga mula sa anggulong ito.
Dalawang hagdang paakyat papunta sa harapang pinto. At lahat ng magagarang disenyo sa mga bintana. Talagang kamangha-mangha. Maisip mo bang tumira sa ganung lugar? Tiyak na magandang karanasan yon. Panahon ng pumasok at ipakita ang karangyaan nito. Ang ganda talaga ng lugar na to. 4 na palapag ito, tama? 4 na palapag. Magugulat ka kung gaano ito kalaki sa loob kumpara sa kung gaano ito kaliit tingnan sa labas. Tara, papasukin kita sa loob. At dito, ang una nating papasukin ay ang basement ng kastilyo. Hindi pa talaga natin masyadong na-explore dito, di ba? Hindi masyado. Para lang talaga itong imbakan. Oo, marami kang naiwan dito, gaya ng mga kasangkapan at kagamitan. Hoy! Ano yan? Sa tingin ko ito na ang mga lampara. May isa pa dito. Malamang para to sa harap ng kastilyo. Nakita mo ba yung dalawang bigang nakasabit doon? Oo, tingin ko nakakabit to doon. Ayos yun. Tiyak na kamangha-mangha yun noon. Oo nga, may punto ka. Bakit nga ba sila ganun kalalaki? Grabe. Mukhang pininturahan na, pero grabe talaga. Talagang may mga fireplace sa buong lugar na to. Ang kakaiba, hindi rin naman ganun kadami ang chimenea. Oo, totoo. Ilan lang talaga. Di ko pa nabilang, pero konti lang ang mga tsimenea. Karaniwang uri ito ng kastilyo na makikita sa Pransya. Parang paulit-ulit na makikita ang istilong arkitektural na ito sa maraming lugar na ganito. Gusto ko lang ipakita agad ang upuan dito. Oh, Hindi pa ako nakakakita ng disenyo ng upuan na hugis puso na ganito. napakaganda. May pwedeng paggapangan sa ilalim. Parang maliit na bodega ng alak ang itsura nito. May ilang bote pang naiwan. Gilid pa lang ito ng kastilyo sa puntong ito. Sige. At kahit dito, makikita mo na kung paano nasira-sira ang lugar na ito. Nakakalungkot talaga. Hindi mo aakalain kung gaano kasama ang itsura sa loob na yon. Sobrang sama na talaga. Halos umabot na ito sa puntong hindi na maliligtas. Ibig ko sabihin, yung sahig na bumagsak. Hindi na maliligtas, delikado na rin maglakad sa taas. Sabi ko lagi, sa renovation, kayang iligtas ang kastilyo, pero ekonomiya ang usapan. Gusto mo ba talagang iligtas? Sulit ba yon? Isang lumang bisikleta, isang silo bicycle. Na yun lang ako nakakita ng ganito. Pati ang kampana, hindi na rin gumagana. Oo. Nandito na tayo sa basement. Ang ganda ng sulok doon. Ito ba yung mga Monicas na tinutukoy mo? Malamang binili rin niya ang mga ito para sa planong museo balang araw. Wow. Anong meron tayo dito? Pumasok sa isang kainan sa ibaba. Parang ang tandaan na nito. Sa tingin ko, maaring naging kusina pa ito dati. Oo, Nakikita ko naman yan. makikita mo na may kalan sa ilalim. Ang batong fireplace dun. Simulan natin sa fireplace na tiyak na mula pa nung itinayo ang kastilyo. Bahagi talaga ito ng kastilyo. Oo, hindi masisira. Nariyan pa rin ang mga palayok at kawaling nakapatong sa ibabaw. At nandito naman ang kalan at ang pugon. Oo, tulad ng nabanggit, halos lahat ng kwarto ay may tsiminea. Nandito pa rin nakasabit ang pambuga ng hangin. Mapapansin mo sa buong kastilyo na may mga sulat na Aleman kahit saan, pagbati mula sa Untersee. Ibig sabihin lang nun ay pagbati mula sa, yan mismo ang sinabi ko. Oo, Gruß aus Untersee. At yon ay dahil si Carl ay isang Swiss na lalaki na na-inlove lang talaga sa mga kastilyong Pranses at nagdesisyong manirahan dito sa isang punto ng kanyang buhay. May isa pang bisikleta sa sulok. Oo nga. Tingnan mo, maiisip mo bang sumakay sa isa sa mga iyon? Isang gear lang yan. Oo, may orasan pa rin nakasabit sa fader. Maganda yan. Ayan, isa sa mga tore. Hindi ko alam kung may laman ba yan. Tingnan natin. Ibig kong sabihin, upuan lang pala.
May 4 na silid tore bawat palapag. At may hapagkainan dito mismo sa gitna. Matagal nang dinarayo ng tao ang kastilyong ito, pero hindi kami pumunta noon dahil kilala namin ang may-ari at nayon lang kami pinayagan. Ito ang sasakyan ng may-ari. Hindi talaga ito Rolls-Royce Phantom at sa pagkakalam ko, ito ay modelong 1,900 at 80 kung hindi ako nagkakamali. At masasabi nating isa rin ito sa mga sports car niya. Atras ako dahil nandyan ang address. Oo nga, syempre. Dati nandito ang Rolls-Royce sa property na ito pero inalis na niya. Cabinet. Puno ng mga gamit. Sige. Makikita rin natin ang maraming orasan sa pader dito. Tara, akit tayo o tuloy tayo. O dapat ba tayong bumaba ulit? May makikita ba tayo dito? Wala akong alam. Oo. Minsan, parang mas mababa pa yung mga level kaysa sa mismong basement. Napaka-interesante. Maraming imbakan ng kahoy dito. Sa tingin ko, isa itong napaka-primitibong palikuran. Sige, akyat na tayo sa itaas. Sa wakas, narito na tayo sa unang palapag ng lugar na to at siguradong hindi ka maniniwala sa makikita mo pag nakita mo ang mga kwarto dito. Sabi mo kanina, may nakita kang kusina sa gilid. Silipin lang natin sandali dito. May mga manika dito at kung ano-ano pa. Napakakaiba. Oh! Napakakatakot ng mga manika. Lahat ng ito ay parang napakabago. Oo, mukhang huli lang itong nadagdag at amoy kusina pa. At amak din. Umalis na tayo. Ang daming amag dito. Hindi rin eksepsyon ang kastilyong ito. Bahagi ito ng mas malaking kwento sa buong Pransya. May humigit kumulang 25,000 syato sa bansang ito. At maliit lang na porsyento sa mga ito ang naalagaan o bukas sa publiko. Ang iba ay pribadong pag-aari. Katulad ditong isa, diyan nagsisimula ang problema. Iba ang pagmamay-ari ng isang syato. Ibang usapan naman ang pagpapanatili nito. Tuloy-tuloy ang mga gastos. Kung walang sapat na pondo o paggamit nito para sa negosyo, karamihan sa may-ari ay di kaya. Ganyan nasisira ang mga ganitong lugar. Hindi biglaan, kundi dahan-dahan. Isang kwarto muna ang iniiwan, tapos isa pa. Hanggang sa kalaunan, ang buong ari-arian ay umaabot sa puntong halos imposibleng maisalba. At kapag nangyari yon, umaalis na lang ang mga tao. Ngayon, nakatayo ito rito, naghihintay ng hinaharap na baka di na dumating. Pero ngayon, papasok na tayo sa bulwagang pasukan ng lugar na ito. Isang tunay na napakagandang silid. Sa ngayon, pero mas lalo na noong panahon nito. Sabado. Talagang malungkot. Pakita ko muna ito, ha? Dahil masama ito. Nagsisimula ng mabasag at maghiwa-hiwalay ang mga bigang sumusuporta sa mga palapag sa itaas ng bahay na ito. Tulad ng nabanggit, hindi na praktikal sa gastos na ipaayos ito. Hindi, sobra na talaga ito. Nahulog na ang mga gawa sa kahoy mula sa pader. Sa tingin ko, may mga estatwa rito noon. Sigurado. O mga florera, baka pati yun. Talagang napakaganda. Marami pa rin kahoy dito ang nananatiling buo. Tingnan mo ang malaking kahadiyero dito. Wow! Wala pa ring haanong interesante dyan. At syempre, dito rin sa kabilang side, may nakalaan para sa isang estatwa. Makikita mo rito ang buong pasilyo at isa sa mga paborito kong bahagi ng kastilyo, ang haddang paakyat sa ikalawang palapag. Paborito mo ba yan? Oo, yan nga. Sa tingin ko, yan ang paborito kong bahagi. Oo, lalo na't nakalaylay sa ibabaw nito ang mga kurtina. Maganda talaga, oo. Karaniwan, hindi natin ito nakikita. Ngayon ko lang ito nakita. Pero ang paborito ko talaga ay itong napakagandang chandelier. Talagang Ng buong kastilyo. hindi ng hallway. Ang hallway, oh. Yung arko na disenyo ang paborito ko sa buong kastilyo. Wow, ang ganda ng kanal dito. Makikita mo ang mga dragon at bulaklak na disenyo ang galing ng pagkakagawa nito. Mayroon din silang dalawang malalaking orasan na dependulo sa tabi mismo ng pinto dito sa pasilyo. At talagang magaganda, masasabi ko. Sinabi sa amin ni Carl na maraming mga bagay ang nanakaw sa lugar na ito sa paglipas ng mga taon.
Pero mukhang moderno rin sila at hindi luma, alam mo yan. Hindi naman sila talagang luma sa tingin ko. Oo, medyo mas moderno sila. Oh! At saka, may spinning wheel at lahat ng gamit na nakatayo dito sa hallway. Gusto ko talagang makakita ng ganito pero sobrang sira na rin. Napakagandang piraso. Bago tayo tumuloy doon, dumaan muna tayo sa kwartong ito. Sa tingin ko, maliit ito. O, maliit itong kainan. Siguro pwede mong sabihing maliit na sitting area lang. At marami pa ring gamit dito sa loob. May mga litrato pa nga rito gaya ng nakikita mo. Baka mga family pictures habang nagbibiyahe. Meron ding ilang postcard ng Paris. Ay wow, may karwaheng kabayo sa tapat ng kastilyo. Noong 1800 at siyam na puo. Enhiver. Kaya sa taglamig. Oh, pero yon ay kalesang may motor. Wow! Kalesang may motor, isang uri ng sasakyan. Playel. Grabe, ang ingay niyan. Maingay at kailangan pang itune. Pero ang daming piano at itong isa ay napakaganda. Playel. Hayaan mo na lang. Hayaan mo na lang. Bago kami nagsimulang mag-shoot, tinitingnan ko lang ito nang may pagkainggit dito sa larawan na ito. Inggit. Sabi dito, kung mababasa ko, Music of Nane, na ang ibig sabihin sa Aleman ay pagre-record ng musika noong 1891. May tubo sila na nakakabit sa recorder at may tumutugtog sa piano. May lalagyan din tayo ng kandila. Marami pang litratong naiwan dito. May maliit tayong collage ng ilang karwaheng kabayo na siguro ay nakuha niya. May kristal na chandelier din dito sa pader. Parang isang tulak lang, babagsak na lahat ito. Oo, mag-ingat tayo sa itaas na palapag. Mukhang di matibay. Dapat siguradong huwag pumunta sa mga sulok. Sa palagay ko, kung babalik tayo rito, gusto kong makilala si Carl at makapaglibot sa kastilyo niya kasama siya. Pero baka gumuho na ito pagbalik natin. Malamang mukhang hindi na ito tatagal ng maraming taon pa. Sa tingin ko rin hindi, buti na lang. Tara, punta tayo sa susunod na kwarto. Isa pang tampok ng kastilyo ay ang arko nitong pintuan. Tingnan mo ito. Ito ang harapang pintuan ng kastilyo na nakikita natin at tingin ko ito ang mismong harap. Kadalasan, dumadaan dyan ang mga tao pagdating nila sakay ng sasakyan. Ang ganda ng silid na ito, pati na rin ang mga likhang sining sa pader. Ang ganda ng pasilyong ito. Oh. Gusto ko ang mga ilustrasyong ito. Mga bayan noong gitnang panahon. May mga pader na pangdepensa at lahat. Parang Italia pero Pransya pala ito. Oh. Kung hahawakan mo dito, Ang sarap sa pakiramdam. Parang wallpaper na may Royf. Hindi ko alam mo salitang Ingles. oo, tama ka. At pati na rin ang mga gawa sa kahoy sa mga pader ay talagang maganda. Bagay na bagay talaga dito sa kwartong ito. Bawat detalye ng pasilyong ito ay tugma talaga. Mga French Voltaire na upuan. Magagandang upuang may tapiserya. At ang mismong silid ay isang obra maestra. Alin ang uunahin? Silid kainan o sala? Silid kainan. Silid kainan? Sige, itabi natin ang pinakamaganda sa huli, sa unang palapag. Tuloy kayo sa loob. Ang magandang silid kainan. At talagang nakakaramdam ako ng magandang pakiramdam tuwing pumapasok ako sa silid na ito. Sa tingin ko, isa itong kamanghamanghang silid sa bahay na ito. Ano agad mong napapansin pagpasok mo sa silid? Para sa akin yung malaking bangko. Para sa akin, chandelier. Tama rin. Oh. Oo, chandelier muna. Simulan natin dyan kasi kakaiba ito. Hindi ko akalang ito ang orihinal galing sa kastilyo. Hindi, siguradong hindi ito orihinal, pero sa tingin ko, napakaganda nito. Oo, totoo. At pagkatapos ang pahilis ang dining table sa gitna ng kwarto at nakakagulat na bagay na bagay. Oo, nakakagulat pero bagay. May pinreserbang ibon sa pader, isang pheasant.
Tara, tingnan natin ang dining table. Maganda ang mga upuang may leather upholstery. Lagi akong humahanga sa pagkakagawa ng leather sa mga pirasong ito. Talagang maganda. At mula rito, meron silang magandang sulok na puno ng iba't ibang bagay, mga stand at pati na rin ang mismong fireplace na sa tingin ko ay isa sa iilang fireplace sa bahay na nananatiling maayos ang kondisyon. May ilang halaman sa ibabaw nito. Ay, gusto ko ito dito. Mayroon tayong malaking tor, breast, parang aleman ang tunog niyan. At dito sa itaas, mayroon tayong napakagandang guhit. At ito ay tungkol talaga sa pamilya. Graph ang nakasulat sa ibaba. At ang pangalan ni Carla ay Carl Craft. Totoo yan. Kaya siguro ito ang drawing ng pamilya o kung ano man. Hindi ito eskudo ng pamilya. Oh, hindi ko alam para saan ito. Talagang mahalaga ito. Gustong-gusto ko talaga ang lahat sa fireplace na ito. Ayan si Pfeiffer Corning. Kita mo? Lahat ito tungkol sa mga hari, sa kasaysayan at sa mga librong nabasa niya. Tungkol sa mga kastilyo gaya ng nakikita mo. Lahat ay tungkol sa karangyaan at mga bagay na ganito. Sige, tingnan natin sa kabilang side. Dito, meron tayong isa pang piano. Siyempre, gusto mo bang subukan ko? Napakalambot, napakabanayad. Tinitingnan ko itong sagisag sa ibabaw nito, George Meyer. Nakasulat doon, Ginoong George Meyer noong 1929. Malamang mula ito sa dating mga may-ari ng lugar. Dahil binili ito ni Carl noong 1996. At ang paborito mong bahagi ng kwartong ito ay ang bangko. Ibig kong sabihin, tama ka. Ang astig talaga nito. Ibig kong sabihin, hindi mo talaga pwedeng baliwalain itong sofa bench na ito. Yung pulang-pulos dyan. Mukhang napakamarangya. Hindi ka panipaniwala. Sa kasamaang palad, bumagsak na ang kisame sa ibabaw nito at marami pang bagay ang nagsisimula na ring bumagsak sa ibabaw nito. Mamaya ko ipapakita ang kisame. Sa ngayon, ipapakita ko muna kung anong nasa sahig. Nakatayo ako sa may border. Isa pang kabinet. Magandang maliit na kabinet. Wala na talagang laman dyan, malas lang. Talagang kamangha-mangha. Tara, punta tayo sa kabila. Maraming salamat. Walang anuman. Oh. At talagang parang sala ito na bagay sa isang kastilyo. Oh, sigurado. Talagang bagay sa lugar na ito. At mas magarbo ang disenyo nito. Tinitingnan ang magarang pader. Molding ang tawag ko dyan. Nasa mga pinto rin ito. Pag binuksan mo ang pinto, makikita mo, subukan kong isarang pinto. Ay, wow! Hindi ko pa yun nakita. Hanggang sa kisame. Parang mas mukhang sala, pero parang lugar din ito para mag-aral at lahat ng nasa paligid nito. Marami pang poke na natitira dito. May dalawang naiwan pang photo album dito na may mga litrato ng lugar na to. Makikita mo pa, ito yung nasa harap ng kastilyo. Oo. Heto, napaka-importantang mga litrato ito. Siguradong si Carl ang gumagawa ng renovation dito. Tulad na nakikita mo, ito ang itsura noon, ito ang itsura pagkatapos. Kaya naglalagay siya ng insulation at nagre-renovate hanggat kaya niya. Kita mo, may malaking tapal dito. Tingnan mo, sindi pang fireplace. Kahit na may mga bata. Forbestro nga di ikutse ay nangangahulugang mga pagpapabuti sa kusina kaya may kwento ang photo album na ito. Inilalahad ito ang kasaysayan ng kastilyo. Siguro ganun nila ito nabili. Medyo sira-sira na ito noon. Oo, malamang gumili sila ng abandonadong kastilyo. Kita mo, pati diyan, kainan yan. Oh, bago pa ito. Tuloy na disenyo. Kasama na dyan lahat ng mga anak niya, asawa niya at lahat-lahat. Ang ganda ng album na yan, pwedeng balikan. May nakaupo sa itaas. Yung kama sa itaas ng tour. Oh.
Sabi niya, nakasulat dito, salamat sa kape habang umiinom siya sa ibaba. Oh, nasa ang mga kabayo? Pinapang-arap niyang magkaroon ng mga kabayo. Diyos ko, may mga kabayo ka sa bukid. Ang photo album na ito ay talagang may personalidad. Gustong gusto ko ito. Sa tingin ko, ito na yata ang isa sa mga pinakamahusay na nakita ko. Nasa harap ng pinto ang mga kabayo. Ang cute nila. Wow! Isa ito sa mga karwaheng hinihila ng kabayo na nakuha niya. Tinitingnan ko rin ang bandila na ito. Di ko alam pinagmulan pero madalas ko itong makita sa mga larawan. Oo, ito ang kanyang Rolls-Royce Phantom. Siguradong hindi siya mahirap. Talagang hindi. Parang mas mukhang Mercedes 98 ito. Ah. Tingnan din natin yung isa pang album. Bago tayo magpatuloy dito sa kwarto na to. Oh, tingnan mo to. Disyembre 1975. Malamang ito ang unang araw na binili nila to. Narinig ko sa kanya na 1976 pero pwedeng 1975 din. Nung una siyang dumating dito. Baka nagsimula na siyang tumingin-tingin sa lugar na to bago niya ito binili. Sige, tingnan natin. Oh. Mga luma itong litrato ng lugar. Makikita mo pa ang kastilyo sa malayo. Sige, tingnan ko nga. Oo, kasama pa ang lahat ng mga kabayo. Tingnan mo yan. Parang walang katapusan ito. Bakit kaya hindi niya tinanggal ang mga larawang ito? Malamang napakahalaga ng mga ito sa kanya. Makikita mo ang mga ginagawa sa pag-aayos at ng kastilyo mismo. Namamangha lang ang mga tao habang tinitingnan ang mga larawang ito. Nakakalungkot na nangyari ito. Tingnan mo, ginawa niyang triple panorama collage ang larawan na ito. Oh, Maganda talagang pagkakagawa niyan. oh, ang kastilyo kapag taglamig. Diyos ko! Pero oo, gets mo na ang ibig kong sabihin. Tuloy-tuloy lang ito. Walang katapusan, tuloy-tuloy lang. Mas marami pang litrato ng pamilya at ng mga renovation na nangyari dito. Talagang kahanga-hanga ito. At ito, ang ipinapakita ko dito ay ang bahagi na kanilang inayos. Oh! Pero bumabagsak na ulit ito. Oh, ayan na naman. Hindi maganda yan. Nahulog na naman sa kasamaang palad. At nakita mo ba ang mga kurtina, ang mga tabing? Oh! Maganda rin sila. Pero oo, tingnan mo ito. Yung guho doon nagaling sa kisame. Dito, mayroon pang isang mesang nakatayo. At pagkatapos, ang fireplace na nasa gitna mismo ng kwarto. Hindi ba't ang ganda niyan? Magandang itim na fireplace. Ipakikita natin na yon ang bahaging ito ng lugar dahil napakaganda nito. Una, meron kang chandelier dito sa gitna ng kwarto. Kristal na chandelier. Kamangha-mangha rin ang crown molding sa itaas. At pagkatapos, meron tayong grand piano dito sa kwarto na ito. Wow! Mayroong double na nakatayo sa ibabaw niyan sa hindi malamang dahilan. Sa tingin ko, cute naman siya. Oh, ito ang paborito kong klase ng piano. Nakikipa ko pa nga yung loob ng piano dito, yung mga kwerdas. Di ako eksperto, pero tingin ko maayos ang kondisyon nito. Oo, kailangan talaga itong ilabas agad dito. May makikita na naman dito magagandang disenyo. Siyempre, anong isang French na lugar kung walang chaise lounge? Pinakamagandang lugar para magbasa. Kapag nagkaroon ako ng bahay, kailangan ko ng ganitong upuan. Ibig kong sabihin, palagi silang mukhang sobrang komportable. May isa pang magandang larawan sa sulok mula rin sa parehong pamilya, Taugrot Craft. Sa palagay ko, kapatid niya yun kung tama ako. At pagkatapos, meron pa tayong dalawang paglalarawan. Uy, at may built-in na kabinet ng mga libro. Oo, gusto ko yan. Talagang kamanga-manga. 1,800 at 99. 100 taong gulang, 125 taong gulang na libro. Gusto ko ang librong ito. Ang gaganda ng pabalat nila.
Pero gaya na nakikita mo dito, may mga inayos naman sila. Halos bumigay na ang kisame, pero oo, tinapalan nila ito. Gumawa siya ng pansamantalang pag-aayos para subukang iligtas ang lugar na ito sa abot ng kanyang makakaya. Pero sa kasamaang palad, nabigo siya. Tara, akyat tayo. Oo, tara, akyat tayo. Dadaan tayo sa paborito kong parte ng kastilyo. Ay, ang ganda naman yan. Hindi ba't napakaganda niyan? Sobrang gusto ko yan. Pero gaya ng sinabi ko dati, bawat sulok ng lugar na to ay may mga tore. Oo. May mga tore ring sobrang sira. Eto, bumagsak na. Oo, sigurado bumagsak na talaga to. Hindi ako papasok, pero ipapasilip ko lang sa inyo. Si Jesus Kristo yan? Ang malas naman nun. Sobrang sama talaga. At dun sa taas, mag-ingat talaga tayo. Oo. Mag-iingat talaga ako, pero literal na sa bawat hakbang natin, pwedeng gumuho ang lugar na to. Nakita mo na kasi, yon sa mas mababang palapag. Masama talaga, sobrang sama ng lagay. Dito, gumuguho na ito. Teka, akit muna ako. Oo. Dito, bumababa na lahat. Wala nang sumusuporta rito. Bro! Pagpunta mo rito, ang buong bintana ay talagang nahuhulog mula sa pader. Ay, grabe. Dahan-dahan ako maglalakad dito kasi parang babagsak na ito. At basta na lang babagsak. Nasilip mo na ba rito sa loob? Nakakatakot talagang bahaging ito. Pero ito ang kwartong gumuho. Diyos ko! Grabe talaga. Ibig kong sabihin, mula sa labas, hindi mo masasabi na tuluyang gumuho. Pero mula rito. Talagang bumagsak ang buong attic dito sa kwartong ito. Ang mga itaas na palapag ay nasa masamang kalagayan. Ito rin ay isang napaka-interesanteng kwarto. Dito makikikita mo na talagang nagsasagawa siya ng mga pagsasaayos sa kastilyo. Nakatayo pa rin dito ang kanyang andamyo, lahat ng kanyang mga pintura at lahat ng kailangan niya para magtrabaho dito. Nagdo-drawing pa nga siya dito. Nagdo-drawing ako ng ilang bagay. Mukhang dati itong naging kwarto dito sa itaas. Ay, mag-ingat ka. Oo, sige. Grabe, natakot talaga ako. Wow, sana naging maganda ang kwartong ito. Parang nakita ko rin ito sa litrato. Lahat ng kwarto dito sa taas ay mukhang sira na. Dito, meron tayong isa pang kwarto. Napakaliit na kwarto. Naamoy mo talaga ang amag dito. Amoy. Hindi ako magtatagal dito sa kwartong ito. Pero karamihan ng mga bagay dito ay inayos ng mga litratista. Halimbawa, hinding-hindi matutulog ang sinuman sa kama na may kahoy sa ilalim nito. Oo, kita mo, nakakalas-kalas na. Oo, nabubulok na talagang lugar na to. Nakakalungkot. Hindi dapat nawawala ang mga kastilyo. Ang mga ito'y Dapat manatili magpakailanman. Ito ang ating kasaysayan. Naniniwala akong dito natutulog si Carl kapag bumibisita siya sa kastilyo. Oo, mukhang ito na nga ang kwarto. Nandito pa rin ang sitting area. Lahat ng nasa paligid. Mayroon pa ngang ilang mga larawan dito. Hayaan mong lumapit ako. Larawan ng kasal. Mga taong sakay ng karwaheng hila ng kabayo, malamang iyon ang nasa trailer. Maging ang mga anak niya ay ipinapakita rito. Hindi ka maniwala. Lahat ay nalalaglag mula sa pader. Makikita mo na ginamit nila ang mga diaryo bilang pang-insulasyon noon. Karaniwan talaga ang ganyang gawain noon mga panahong yon. Kasama na ang telebisyon at lahat ng iba pa. Secretary desk na halos tumatagilid at bumabaw na sa sahig. Huwag kang lumapit masyado. Sigurado akong hindi matibay yan. Oo, tumutulo lang dyan. Talagang delikado. Nararamdaman mo rin ba na sobrang basa ng sahig? At parang gumagalaw kapag nilalakad mo. Sobrang alog. Parang inayos naman ang kama.
Pero maganda talaga ang kama. Gusto ko yan. Typical na kama ng Pranses. At sa itaas nito ay may mga larawan ng mga canopy bed at talagang. Mukhang pangarap niya talaga ang ganong kama. No. Dito sa gilid, nandito ang mga kurtina. Halos hindi mo makita dahil sa wallpaper. Kailangan kong umalis dito dahil sa dami ng amag. Wow! Oo, may mga kwarto kahit saan. Isang malungkot na tanawin. Kung meron mga seryosong interesado na tumulong kay Carl na ayusin ang lugar na ito o bilhin ito mula sa kanya na may malasakit dito, kontakin nyo kami. I-email mo ako para makonekta kita kay Carl at makapag-usap kayo tungkol dito. Gusto ko talagang makitang ligtas ang lugar na ito. Bisitahin ba natin ang huling palapag? Oo, Tara na. mag-ingat ka talaga. Talaga. Talagang mag-ingat ka. Kinalabutan ako dito dahil sa bintana. Oo, naiintindihan ko. Ayos na ayos ang hagdan. Matibay sila. Iba naman na yun. Oo. May isa pang palapag. Oh! Tanike ba yan? Hayop ka? Wala masyadong makikita dito sa taas. Sige. Kita mo, parang may ginawa siyang trabaho dito para lagyan ng insulation ng lugar. Kapag nagsimula ka ng proyekto dito sa bahay, agad na may kasunod at sunod-sunod na. Sa kanan dito yung kwarto na gumuho at dito rin yung parte kung saan bumabagsak yung bintana. Gusto ko lang silipin sandali. Ay! Subukan natin ito. Sige. Mag-ingat ka. Hindi ako dapat magpagalaw-galaw. Huwag kang masyadong magpaggalaw-galaw. Baka nga masira pa ito. Mga kastilyo sa Pransya, hindi talaga sila tumatanda. Hindi talaga sila tumatanda. Iba itong kastilyong ito. Nakipag-ugnayan kami sa may-ari, tinanong namin siya at pinayadan kaming pumunta rito, pero sa kasamaang palad, napakalungkot ng lahat ng nangyari sa lugar na ito. Kung gusto niyong makipag-ugnayan sa kanya, sulatan niyo lang ako. Lubos din ang pasasalamat namin sa kanya sa pagpayag mag-shoot dito. Paki-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, mag-iwan ng magandang komento, tingnan ang mga link sa description para sa magandang Bros DK merch at magkikita-kita tayo ulit sa susunod na linggo sa isa na namang kamangha-manghang episode.